Planong kasuhan ng NBI volunteer driver na tinuturong sospek sa Senate shooting ang mga umaresto sa kanya. Git niya, wala siyang kinalaman sa insidente. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Sa kanyang unang pagharap sa media matapos makapagpiyansa, iginiit ng naarestong NBI volunteer driver na si alias Mel Oragon na wala siyang bitbit na armas at hindi rin siya nagpaputok ng baril. Taliwas sa ulat ng mga pulis na umaresto sa kanya sa kasagsagan ng barilan sa Senado noong Miyerkules, May 13. Ikwinento niya rin ang dahilan kung bakit siya bumalik sa GSIS building noon kahit nakabalik na anya sila sa opisina. Sabihan na ako na may naiwang bag, isa sa kasama natin at kailangan na makuha dahil may mga gamot na laman. Kailangan ng may-ari. So, wala akong agam-agam na sinunod yung utos at bumalik ako mag-isa. Dala yung aking personal na motorsiklo doon sa GSIS. Wala pong nasa Senate po ako ng mga panahon na yun dahil ang pagkakaalam ko po, part pa rin po ng GSIS. Kasama si Oragon sa mga nagsumite ng statement sa CIDG-NCR nitong Lunes para sa gumugulong na independent investigation ng ahensya sa insidente. Matatandaang bagaman walang na-recover na baril mula sa kanya, nagpositibo siya sa gunpowder residue. Sa bodycam videos na ibinahagi ng NBI, makikita ang nakaputing si Oragon sa ikalimang palapag ng GSIS building, kasama ang iba pang ahente at volunteers na nakadeploy sa area noon. Tanging radyo lang daw ang kanyang dala. Naroon siya sa kasagsagan ng putukan, malayo sa ikalawang palapag kung saan umano kinumpronta ni Suspended Sergeant at Arms Mau Aplaska ang isang operatiba ng NBI. Nagtaka po ako dahil never po akong mawak ng baril. Nung araw na yun hanggang makarating kami doon, nakabalik ako. Ako ay napagutusan lamang po. Ako ay isang volunteer lang ng NBI. At paminsan-minsan nagmamaneho ng sasakyan ng bureau. So yun lang po ang aking trabaho. Wala po akong, hindi po ako, part po ako ng trabaho na yun, pero hindi po ako naka-assign para humawak ng baril at pumutok. Ayon sa abogado ni Oragon, pinag-aaralan na ng kanilang kampo ang posibleng pagsasampa ng kaukulang kaso sa mga umaresto sa kanyang kliyente. Sabi ni Attorney Paulo Nieto, may ebidensya silang magpapatunay na questionable at posibleng iligal ang pagkakaaresto kay Oragon. What we've seen so far is there's a video of him nung nahuli siya and it clearly shows kung nasaan siya at kung paano siya umakto nung nahuli siya. Makikita naman hindi siya nagpapapatok nung time na yon and makikita na civil yung kanyang pakipag-usap sa umaresto sa kanya nung time na yon. Iginiit din ni NBI Director Melvin Matibag na wala silang iniisyong armas kay Oragon. Posible anyang nakuha ni Oragon ang gunpowder nitrate sa sahig ng Senado kung saan naganap ang barilan matapos siyang kaladkarin umano ng usaa mula sa gusali ng GSIS. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.